Kapag nagbabago ang panahon, ay marami ding pagbabago sa ating katawan, katulad na lang ng paglulugas ng buhok. At bago ko kayo turuan kung paano gumawa ng rosemary oil, i-share ko lang sa inyo kung ano yung kauna-unahan kong ginagawa. So guys, talagang umiinom kagad ako ng supplement na zinc. Umiinom kagad ako nito once na talagang nag-start ng katikati ang aking ulo, it means na talagang maglulugas na. Dahil nga sa wala naman akong machine para kumuha talaga ng purong oil ng rosemary, ang turo sa akin ng lola ko ay lagyan ko siya ng coconut milk. So pinaghalo ko lang yung konting coconut milk at ang rosemary. Liitan ng apoy, haluin lang ng haluin hanggang sa matuyo ang coconut milk, hanggang sa makita mo na talaga yung oil nito. Ang bango-bango guys, amoy na amoy ang rosemary. Kumuha lang ng bulak at isawsaw sa oil na yan, ilagay sa ating anit. So, mas maganda niyan talaga ay magdamag mong ibababad bago mo siya banlawan. So, ito ay ulit-ulitin lang hanggang sa makita nyo na talaga na hindi na naglalagas ang inyong buhok. So, ito guys ay hindi lang sa paglalagas, ito ay pampatubo pa ng buhok. At ang rosemary oil, kung ano man yung mga kumikirot sa inyong binti, pain reliever din ito guys. Kaya ito ay napakaganda. So, isa pa rito ay talagang number 1 fan ako ng aloe vera. So guys, talagang ang aloe vera is 200 times ng pagka-antibiotic. Kung kaya ako talaga umiinom ng juice nito araw-araw kahit na hindi naglulugas ang aking buhok. So minsan pag nangangati ang aking buhok at talagang ako nagcha-chop-chop lang at nilalagay ko sa aking malapit sa ulunan ko, at kapag kumakati ito ay aking ipinapahid. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!